Pinagtatawanan ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia. Bakit? Hindi dahil sa ipinapadala ang mga sundalong iyon sa kamatayan, sa napakaraming bilang dahil sa luma at brutal na taktika ni Vladimir Putin. Sa halip, ito ay dahil sa mga pagtatangka ng mga sundalong iyon na mag-imbento ng bago. Habang hinaharap nila ang napakaraming drone na kinatutuwaan ng Ukraine, desperadong binabalutan ng mga sundalong Ruso ang kanilang mga tangke ng kahoy para protektahan laban sa mga drone ng Ukraine. Hindi seryoso, kahoy talaga. Noong Hulyo 18, iniulat ng United 24 Media na nagsimula ng umasa ang Russia sa mga improvised na kahoy na modifikasyon sa larangan ng digmaan na umaasa silang magpoprotekta sa kanilang mga tangke, armored vehicles, at mga unit ng artilleriya. Ipinapakita ng mga larawang ibinahagi ng mga defense blog ang lawak ng sinasabing inobasyong ito. Hindi inaayos ang kahoy sa anumang komplikadong paraan na maaaring magdulot dito na pasabugin ang isang Ukrainian na drone o rocket bago ito makarating sa mismong kagamitan. Sa halip, basta na lang naglalagay ang Russia ng kahit anong kahoy na makita nila sa labas ng kanilang mga sasakyan sa desperadong pagtatangkang magkaroon ng kahit anong uri ng armor. Ang ibig sabihin ng kahit anong kahoy na makita nila ay literal. Nagpapakita ang mga larawan mula sa defense blogs ng tila manipis na mga tabla ng kahoy. Malamang kinuha mula sa mga paleta at itinali sa gilid ng armored na sasakyan. Isa pang larawan ang nagpapakita ng isang 219 Masta S, 152 mm self-propelled howitzer, mula pa noong panahon ng Soviet na kargado ng maliliit na troso. Muli, isa na namang desperadong pagtatangka para protektahan laban sa mga drone ng Ukraine. Hindi ito gagana. Bagamat maaaring magbigay ng kaunting proteksyon ang mga kahoy na troso laban sa shrapnel at maliliit na first-person view drone, malabong makaligtas ang mga ito sa direktang tama mula sa mga makabagong anti-armor na sandata o loitering munitions. Ayon sa defense blog, ayon sa mapagkukunan, ang paggamit ng kahoy ng Russia ay nagpapakita ng paglala ng kawalan ng kakayahan ng bansa na maglunsad ng maayos na armored na sistema. Ipinapakita rin ng mga kakilakilabot na paraan sa digmaan na ito kung gaano kaepektibo ang mga taktika ng Ukraine sa paggamit ng drone sa labanan. At mas lumalala pa, ginamit na ng Russia ang ganitong uri ng pansamantalang panangga noon. Gumana ang mga iyon ng halos katulad ng inaasahan noon. Batay sa isang di pinangalanang opisyal ng militar ng Ukraine na nakausap ng defense blog, hindi na bago ang paggamit ng Russia ng mga kahoy na pampalakas sa kanilang mga unit. Nakita na naming gumamit sila ng mga troso para palakasin ang mga sasakyang pang-inhinyero at magagaan na armored na plataporma noong mas maaga sa digmaan. Ngayon sinusubukan nila ito sa mabibigat na artilleriya. Tama siya. Ayon sa United 24 matagal nang ginagamit ng Russia ang kahoy para subukang protektahan umano ang kanilang armored na unit. Balikan natin ang unang mga linggo ng digmaan at ginagamit na nila ang paraang ito noon pa. Noong Marso 2022 iniulat ng Warzone o The Warzone na marami sa mga di-umano'y pinatibay na sasakyan na ipinapadala ng Russia sa Ukraine noong unang pananakop ni Putin ay hindi akma para sa kanilang layunin. Akala ni Putin sapat na ang mga sasakyang iyon para sakupin ang isang bansang hindi handa. Ang natuklasan niya, dahil sa matapang na unang depensa ng Ukraine, ay marami sa mga sasakyang ipinadala niya ay madaling tamaan kahit ng maliliit na armas. Gumamit ang mga sundalong Ruso ng mga kahoy na kalasag para maprotektahan ang kanilang kagamitan laban sa uri ng putok na iyon. Particular, sinabi ng Tabusi na tila gumagamit ang Russia ng mga troso na pinutol mula sa mga puno at kahoy na kinuha mula sa mga paleta para protektahan ang mga radiator ng sasakyan. Siyempre, ayaw ng sino mang sundalong Ruso na ma-ambush ng mga Ukrainian at mag-overheat ang sasakyan dahil sa sirang radiator. Itinuro rin ng The Warzone ang isang agarang kahinaan ng paggamit ng kahoy bilang armor. Madaling masunog ang kahoy. Kung tamaan ng incendiary round ang sinasabing armor, o kahit ng simpleng Molotov cocktail, maaari itong magliyab at lamunin ang sasakyan. Dapat nitong protektahan ang sasakyan. Mas mabuti ito kaysa wala. Mukhang ito ang naging paraan ng mga sundalo ng Rusya noong 2022
At ilang beses na rin nilang sinundan ang ganitong paraan mula noon. Noong Enero 2023, iniulat ng Telegraph na nakahanap ang Rusya ng bagong kakaibang gamit para sa mga kahoy na troso. Ngayon, hindi ginamit ang mga troso para direktang maprotektahan. Sa halip, nilalagyan ng Rusya ng mga troso ang kanilang mga fuel truck upang itago ang katotohanan na nagdadala sila ng gasolina para sa mga sundalo ni Putin. Simple lang ang lohika dito. Winawasak ng mga drone at misil ng Ukraine ang mga fuel truck bago pa man nila maihatid ang kanilang kargamento. Ano pa bang mas magandang paraan para protektahan ang isang fuel tanker kundi palibutan ito ng isang napakabilis magliyab na material na hindi naman kayang pigilan ang drone o misil? Sandali, ano? Ang pagkakahoy ng Rusya ay hindi para protektahan laban sa pag-atake ng Ukraine. Ito ay upang linlangin ang Ukraine para hindi na mag-atake. Ayon sa mga larawang inilathala ng Telegraph, gumamit ang mga sundalong Ruso ng mga kahoy na slats bilang kulungan para protektahan ang mga tangke ng gasolina sa kanilang mga truck. Pero sa sumunod na larawan na ibinahagi ng outlet, makikita ang isang fuel tanker ng Rusya na puno ng kahoy na nasunog na. Malamang ay biktima ng drone o missile attack. Sa madaling salita, hindi nalinlang ang Ukraine. Ang mga truck na may dalang kahoy ang naging mga target. Ipinapakita nito na nagmamadali ang mga puwersa ng Rusya na gamitin ang mga lumang taktika para maprotektahan ang kanilang pinakamahahalagang sasakyan. At hindi lang basta nakaraan, kundi ang malayong nakaraan. Ang ulat ng The War Zone ay tinapos ng isang larawan ng isang United States M4A3 tank na natatakpan ng kahoy na armor sa isang lugar sa Iwo Jima. Ang paggamit ng kahoy para protektahan ang tank ay hindi na bago. Gayunman, ang taktikang ginamit 80 taon na ang nakalipas ay hindi na epektibo sa makabagong digmaan, kung saan kayang wasakin ng mga drone ang kahoy ng kasing bilis o mas mabilis pa kaysa sa kaya nilang sirain ang isang tank, armored vehicle o piraso ng artillerya. Lahat ng ito ay humahantong sa malinaw na tanong. Rusya, bakit kahoy? Nag-aalok ang United 24 media ng una sa ilang mga sagot na binabanggit na marami sa mga sasakyang sinusubukang protektahan ng Rusya gamit ang pansamantalang solusyong gawa sa kahoy ay luma at mahina ang armor. Itinuro nito ang MTLB Armored Personnel Carrier. Unang ginamit noong dekada 1960. Ang mga sasakyang ito ay hindi talaga kahanga-hanga kahit noong kasikatan nila. Maraming gamit ang mga ito pagdating sa kakayahan nilang mag-navigate sa mahihirap na lupain. Ngunit manipis lang ang kanilang armor noon, kaya ngayon ay madaling na silang tamaan. Para sa mga drone at anti-tank na armas ng Ukraine, naglalagay ang Russia ng mga kahoy sa katawan ng MTLB bilang desperadong paraan para protektahan laban sa mga first-person view o first-person view drone ng Ukraine. Binanggit pa ng United 24 na ang armor ng particular na sasakyang ito ay napakanipis, kaya't kaya itong pasukin ng shrapnel at kahit ng maliliit na bala. Maaaring makatulong ang kahoy doon, pero hindi ito gaanong epektibo. Ayon sa isang Ukrainian defense analyst na kinapanayam ng United 24, ang mga panel na gawa sa kahoy ay maaaring magbigay ng kaunting proteksyon laban sa shrapnel at maliliit na bala. Pero halos wala itong silbi laban sa mga makabagong anti-tank guided missile o high-explosive anti-tank heat rounds. Ang punto rito ay, sa ilang pagkakataon, napipilitan ang mga sundalong Ruso na gumamit ng kahoy para protektahan ang kanilang mga sasakyan dahil kinakailangan nila. Ipinapadala sila sa harapan na gamit ang mga kagamitan na halos hindi naangkop noong panahon ng Soviet at halos walang silbi sa makabagong digmaan ngayon. Ang isang personnel carrier na hindi matibay laban sa bala at shrapnel ay wala ring laban sa mas mabilis na drone na may dalang granada. Pwede nitong pasabugin ang sasakyan sa isang iglap. Muli, ito yung pananaw na mas mabuti na ang meron kaysa wala. Pero yung meron, parang wala na rin. May iba pang dahilan kung bakit ginagamit ng mga tropang Ruso ang kahoy para protektahan ang kanilang mga sasakyan at tangke. At ang susunod ay medyo nakakagulat. Ginagamit ng Rusya ang kahoy dahil gumana na ito noon. Minsan, parang ganoon. Noong Pebrero, inulat ni David Axe, dating Forbes military reporter,
ang isa pang insidente kung saan ginamitan ng kahoy ng mga desperadong sundalong Ruso ang isa sa kanilang mga sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang pagkakagawa, kung matatawag man na ganoon, ay medyo mas kahanga-hanga. Nakalikha ang mga sundalo ng armored assault vehicle gamit ang lumang tangke, yero at troso para bumuo ng pansamantalang mekanisadong unit. Napaka-proud pa ng mga sundalo sa kanilang bagong invention, kaya nagbahagi sila ng video tungkol sa tinawag nilang technical na kagamitan para sa pagdadala ng mga tauhan. Gumawa ang sundalo ng panlabas na lattice armor kung saan nilagay nila ang mga troso at hinang ang mga yero sa sasakyan. Inatake ng mga sundalo gamit ang kanilang bagong sasakyang pandigma. Iniulat ng Forbes na nakita ang sasakyan na lumalahok sa isang pag-atake laban sa bayan ng Velika Novol. Si Silka ay nasa Donetsk Oblast, ang lugar na matagal nang pinupuntirya ni Putin sa halos buong digmaan. Sabi ni Axe, nagawa ng pansamantalang tangke ng kahoy na balutin ng sasakyan na mapaglabanan ang ilang drone na umatake rito, na ikinagulat niya. Pinatunayan nito na ang sapat na mga troso at metal na yero, maaaring sapat na baluti. At least, sapat na ito hanggang sa may tumamang direkta na bala ng artilyerya. Ang nag-iisang matagumpay na kahoy na tangke ng Rusya ay nauwiring nasira ng artilyerya matapos mabigo ang mga drone ng Ukraine. Ngunit, may ilang paalaala o kondisyon sa kwentong ito. Una, ang sasakyang ginawa ng mga sundalong Ruso ay halos mula sa simula binuo. Sa madaling salita, hindi lang basta nilagyan ng kahoy ang isang buo pang sasakyan ng mga sundalo. Kaya mas kaunti ang kanilang inaalala pagdating sa kakayahan ng sasakyan na gumalaw. Yan ang problemang nililikha ng ilang pansamantalang solusyon ng Russia gamit ang kahoy. Bawat troso ng kahoy na ikinakabit sa sasakyan ay nagpapabigat dito, nagpapabagal sa takbo, at nagpapahirap sa pagmamaneho. Isipin mo ang mga sundalong Ruso na ipinagmamalaki ng buong yabang ang kanilang mga sasakyan. Hindi lang kahoy ang idinagdag bilang armor, gumamit din sila ng yero, metal, ladrilyo at iba pa. Ang metal, lalo na, ay tila mas nakatulong sa pagprotekta sa Ukraine laban sa mga drone kaysa sa kahoy. Ang composite armor na ito ay hindi karaniwan para sa mga sasakyang pandigma ng Russia. Kahoy lang ang ginagamit nila at hindi ito gumagana. Kahit na nakaka-inspire yung isang pagkakataon na parang gumana, pero hindi naman talaga yung wooden armor para sa mga sundalong Ruso, hindi pa rin ito sapat na halimbawa para bigyang katwiran ang kasalukuyang paggamit ng wooden armor. Pero kapag gipit na ang panahon, kailangan ng matitinding hakbang. At yan ang nagdadala sa ikatlong dahilan kung bakit nilalagyan ng mga sundalong Ruso ng kahoy ang kanilang mga tangke, sasakyan at artilyerya. Patuloy ang pagdating ng mga drone ng Ukraine. Gamit ang kanilang first-person view drones, nakahanap sila ng matipid na solusyon sa problema sa mga tangke ng Russia. Ayon yan sa United 24 Media na nag-ulat noong Marso na ang maliliit na first-person view drones ang naging pangunahing sandata sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Binanggit ng outlet ang isang okasyon noong Pebrero nang isinama nila ang kanilang reporter sa code ng Ukraine, 72 platoon na inilarawan nito bilang isang reconnaissance platoon na bahagi ng 72 assault brigade ng sandatahang lakas ng Ukraine. Doon, nakita mismo ng outlet kung gaano kalupit ang pinsalang kayang gawin ng mga drone ng Ukraine sa mga kagamitan ng Russia. Ayon kay Sheva, isang drone operator na kinapanayam ng outlet, ang first-person view drones ay may kakayahang pasabugin ang mga gulong ng mga sasakyan o sirain ang mga truck ng mga tangke. Maaaring ayusin ng kalaban, ngunit layunin namin na hindi na nila ito magagamit uli. Maayos at eksakto ang pagpaplano ng mga pag-atake ng Ukraine. Batid nito, ang mga kahinaan ng maraming kagamitang inaakalang taglay ni Putin. Di na dapat ikapagtataka iyon. Marami ring ganitong kagamitan ng Ukraine. Salamat sa nakaraan nito bilang bahagi ng Soviet Union. Pagsamahin mo ang kaalamang iyon sa mga mapanganib na first-person view drone at masamang kombinasyon iyon para sa Russia. Nakakasira ang Ukraine ng mga kagamitang nagkakahalaga ng dolyar. 1 milyon o higit pa gamit ang mga drone na 400 lang bawat isa ang halaga. Napakalaking balik ng puhunan iyon. Ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit desperado ang Russia na takpan ang mga mahihinang bahagi ng kanilang kagamitan gamit ang kahoy.
Para lalong lumala ang sitwasyon para sa mga puwersa ni Putin, mas nakakalamang na ngayon ang mga first-person view drone ng Ukraine laban sa Russia at darating pa ang mga ito sa mas marami pang bilang kaysa dati. Noong Hulyo 17, iniulat ng Independent na lumikha ang Ukraine ng isang 62 milyang lapad na kill zone sa kanilang panig ng contact line laban sa mga sundalo ng Russia. Ginawa rin ito ng Russia gamit ang napakaraming first-person view drone na ginagamit para lumikha ng mga kill zone na ito, na napatunayang sobrang epektibo laban sa mga kagamitan. Sinusubukan protektahan ng Russia. Dahil sa kanilang kahoy na armor, natagpuan ng mga sundalo ng Russia ang kanilang sarili sa pinakamatinding digmaan ng drone na nakita ng mundo. At ang mga kagamitan nila ay hindi ginawa para harapin ang problemang ito. Tulad ng sabi ng The Independent, anumang malaking sasakyan na gumagana malapit sa unahan ay malinaw na target na ngayon. Ayon sa mga commander, hindi na kayang ulitin ng mga puwersa ng Russia ang kanilang mabilis na pag-usad noong 2022 gamit ang mga hanay ng mga armored na sasakyan. Pati na rin ang tagapagtatag ng OCHI, isang sistema na nagse-centralize ng mga video feed mula sa mahigit 15,000 Ukrainian na military drone crews sa mga frontline. Ang mga puwersa ng Russia ay nababalaho na dahil sa mga drone. Ang kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan ay nasisira. At patuloy pang darating ang mga drone. Ayon kay David Axe noong Marso, target ng Ukraine na makagawa ng 45 milyong drone bago matapos ang 2025. Mas mataas pa ang bilang na iyon sa kaunting pamumuhunan mula sa mga international na katuwang ng Ukraine. Noong Hunyo, ibinunyag ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na may kakayahan ang Ukraine na gumawa ng hanggang 8 milyong drone bawat taon. Kailangan lang nito ng pondo para magawa iyon. Kung makukuha nito ang perang iyon, maaaring maging tsunami ng mga drone ng Ukraine ang kasalukuyang pagdagsa ng mga ito sa labanan, nasasalanta sa mga Rusong sundalo at kanilang mga kagamitan. Ang tugon ng Russia sa lahat ng ito ay kahoy. At kahit mukhang madali itong pagtawanan, ito lang talaga ang tanging sagot ng Russia. Siyempre, hindi naman kasi parang may mga sunod-sunod na drone-resistant na kagamitan na ginagawa sa Russia at ipinapadala sa mga frontline. Sa halip, umaasa si Putin sa napakaraming nakaimbak na tangke, mga armored na sasakyan at artilleriya na mayroon na ang Russia. Karamihan dito ay mula pa noong panahon ng Soviet at hindi sadyang ginawa laban sa mga drone. Naglista ng mga dahilan kung bakit ginagamit ng Russia ang kahoy para protektahan ang kanilang mga sasakyan. Hindi na mukhang napakalaki ng mga imbakan ng kagamitan ng Russia ngayon. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng nakakagulat na 11,000 at 38 na tangke hanggang Hulyo 22. Mas grabe ang mga bilang sa armored vehicle at artillery system. Nawalang armored vehicle ng Russia, 23,000 at 35 at artillery system, 30,680 na patuloy pang dumarami araw-araw. Noong Hulyo 21 lamang, isang tangke ang nawasak, 7 armored vehicle ang winasak, at 43 artillery system ang naiwang wasak. Naging palagian ang ganitong mga pagkalugi. Ang tanging tugon ni Putin ay tila ang pagkuha ng mas luma at mas lumang mga kagamitan mula sa imbakan upang madagdagan ang kanyang mga puwersa sa lupa. Kaya, nabubuo ang isang malupit na siklo. Napapatumba ng mga drone at makabagong sandata ng Ukraine ang mga pinakamagagandang kagamitan ng Russia. Ang makabagong kagamitang iyon ay pinapalitan ng mas luma pang kagamitan na siya ring napapatumba. At paulit-ulit na ganoon, hanggang sa ang natira na lang ay ang mga tropa ng Russia gamit ang mga sinaunang sasakyan tulad ng MTLB personal carrier na nabanggit kanina, na kailangang talian ng kahoy kung gusto nilang mabuhay ng higit pa sa ilang araw. At hindi rin gaganda ang sitwasyon para sa Russia. Tingnan natin sandali ang mga tangke ng Russia. Noong Pebrero, iniulat ng Newsweek ang isang pananaliksik na inilathala ng International Institute of Strategic Studies o International Institute of Strategic Studies. Ayon sa International Institute of Strategic Studies, malamang na karamihan sa mga kagamitan na natitira ng Russia sa imbakan ay nasa lumalalang kondisyon. Hirap na ang Russia na bumalik sa dati dahil naipadala na sa front lines ang pinakamahuhusay na kagamitan nito. Dahil dito,
Napunta si Putin sa sitwasyon na hindi niya kayang ayusin ang mga natitirang tangke niya ng sapat na mabilis para mapalitan ang mga nawala. Natatalo na ang Russia sa labanan. Sa tingin ng marami, halos wala ng isang taon ang natitira sa Russia. Binanggit ito ni Bastian Gigrich, ang Direktor General at punong ehekutibo ng International Institute of Strategic Studies sa kanyang ulat na nagsasabing bagamat ipinakita ng industriya ng depensa nito ang katatagan, ang kasalukuyang bilis ng produksyon at pagkukumpuni ng mga nakaimbak na sasakyang pandigma ay hindi sapat para tuluyang mapalitan ang mga nalulugi sa labanan. Sa halip, tinataya ng International Institute of Strategic Studies na hindi magkakaroon ng sapat na pangunahing tangke ng labanan ang Russia upang magsagawa ng epektibong opensibang operasyon lampas sa unang bahagi ng 2026 kung mananatili ang parehong bilis ng operasyon at pareho ang mga pagkalugi gaya ng sa 2024, iyan ay wala pang kalahating taon mula ngayon at ito ay isang taning na hindi inakala ni Putin na haharapin niya. Isa rin itong taning na malinaw na may epekto sa bilang ng mga tangke ng Russia. Ayon sa Novaya Gazeta, noong Hulyo 11 ang bilang ng mga tangke na nawala ng Russia sa Ukraine ay nasa pinakamababang antas mula Mayo 2025. Hindi dahil mas pinoprotektahan ng Russia ang mga tangke na iyon. Ang kahoy na baluti ay hindi ang himalang solusyon na inaasahan ni Putin. Hindi, mas kaunti ang natatalong tangke ng Russia dahil hindi na nito kayang magpadala ng kasing dami ng tangke na ginamit nila noong unang 3 taon ng digmaan. Ayon sa Novaya Gazeta, naniniwala ang Institute for the Study of War na masyadong ambisyoso ang 2026 bilang deadline ng Russia. Sa halip, naniniwala ang Institute na mauubusan si Putin ng mga tangke at armored vehicles bago matapos ang 2025. Ilang beses nang nabanggit ang desperasyon ng Russia. Ngunit ang sitwasyon ng mga tangke ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kalagayan ng mga puwersa ni Putin. Ang paggamit ng kahoy na armor sa mga tangke at iba pang kagamitan ay desperadong paraan na lang para mapanatili ang mga kagamitang hindi na kayang palitan ng Russia. Narito ang pinakamalungkot na dahilan kung bakit ginagamitan ng mga sundalong Ruso ng kahoy ang kanilang mga tangke at sasakyan bilang proteksyon. Ang kahoy ay naging parang pampalakas ng loob. Isipin mo ito ng ganito. Pagsapit ng katapusan ng Hunyo, nalampasan na ng Russia ang 1 milyong bilang ng mga nasawi at sugatan. Iyan ay 1 milyong tao na napatay, nasugatan o nabihag sa Ukraine. Sa gitna ng tinatawag na espesyal na operasyong militar na inaasahan sanang tatagal lang ng ilang araw. Nang nabigo ang operasyong iyon, lumikha si Putin ng isang digmaan ng pag-ubos ng lakas, kung saan ang tanging pangunahing taktika niya ay samantalahin ang mas maraming sundalo ng Russia para saktan ang Ukraine. Araw-araw, mahigit 1,000 sundalong Ruso ang namamatay o nasusugatan. Lalo pang pinasama ng Russia ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi inaasahang antas ng kawalang pakialam sa kanilang mamamayan. Noong Marso, iniulat ng The Guardian na ang mga nagluluksa na ina ng mga sundalong Ruso na napatay sa Ukraine ay tumatanggap ng mga kahon ng gilingan ng karne bilang pagdiriwang ng International Women's Day. Gilingan ng karne. May mas angkop bang regalo ang Russia para sa mga nagluluksa? Lalo na sa digmaang isinusulong ni Putin? Medyo epektibo ang istilong gilingan ng karne. Dahil sa paraan ni Putin, unti-unti ngunit tuloy-tuloy na nakakakuha ng teritoryo ang Russia. Pero isipin mo ang epekto nito sa isipan ng mga sundalong Ruso sa unahan. Alam nila yon. Tinitingnan lang sila ni Putin bilang mga mapagkukunan na maaring gamitin para sa kanyang layunin na gawing bahagi ng Russian Federation ang Ukraine. Kahit anong uri ng proteksyon sa labanan ay makakatulong para gumaan ang pakiramdam ng mga sundalo tungkol sa kanilang sitwasyon. Kahit tinatawag lang na proteksyon. Kasing walang silbi lang iyon ng ilang tabla o troso ng kahoy na nakatali sa isang sasakyan na hindi naman talaga dapat ginagamit sa isang makabagong digmaan. Marahil sapat na ang mga kahoy na paleta ng Russia para malinlang ng mga sundalo nila ang kanilang sarili na may kaunting pag-asa silang mabuhay laban sa mga drone at makabagong sandata ng Ukraine. Bukod sa mas praktikal na dahilan,
Marahil ito ang dahilan kung bakit umaasa ang Russia sa kahoy para protektahan ang kanilang mga tangke, armored vehicles, at artilleriya. At ang malungkot na katotohanan para sa mga puwersa ng Russia ay hindi gaganda ang buhay nila sa harapan. Ang bumabagsak na ekonomiya ng Russia ay posibleng magresulta sa mas maraming kahoy kaysa sa mga sasakyang dapat nilang protektahan gamit nito. Panoorin ang aming video para malaman ang totoong dahilan kung bakit hindi mananalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita sa mga desperadong hakbang ng Russia para ipagpatuloy ang labanan sa Ukraine.